Pero tis POV, malapit ko na talagang isipin na wala na nangyari sa plano namin ni Bianca dahil mas nagiging worst pang sitwasyon ngayon. Si Connor, lalo na siyang bumabait sa akin. Kahit na gumagawa ko ng away ay hindi niya ako pinapansin. Dati-rati nagagalit siya sa tuwing nagsisimula ko ng away at halos mapapasa niyang mukha ko sa tuwing binabanggit ko si Harry. Pero ngayon ay hindi na. May hinahon din niya akong kausapin at hindi na pinapakialaman sa mga late kong pag-uwi. Nangyari ang lahat ng yun nang pumasok na si Bianca sa eksena. Minsan naisip ko na sayang lang ang 6 na milyon at pagtulong ko sa babaeng yun at hindi rin naman niya pala kayang gawin ang napagkasunduan namin. Alam ko rin kasi sa sarili ko na hindi madaling akitin ang asawa ko dahil mahal na mahal nga ako noon. Alam ko rin na masyado pang maaga para madaliin ko si Bianca pero hindi ko pa rin mapigilan na hindi mag-isip ng negatibo. Sumasabay pa tong si Harry dahil mas nagiging demanding na siya sa akin. Kapag ginusto niya ako makita ay kailangan dumating ako. Pinananakot niya sa akin na iiwanan ako kapag hindi ako dumating sa takdang oras na gusto niya. Kaya kahit alam kong ikakasira namin ni Connor, ang pag-alis ko gabi-gabi sumisige pa rin ako. Luckily nakakalusot ako pero alam kong malilintikan ako kapag nalaman ni Connor na nakikipagkita na ako kay Harry. It happens na nahihilig uminom ngayon ang asawa ko at late nang umuwi kaya wala siyang kaalam-alam. Maya-maya pa ay may isang magandang balita ang dumating sa akin. Bianca sends a 3-minute video of her and my husband passionately kissing at the office. That was a good news for me and good start to our plan. I don't know what Bianca did, why it happened so fast na halikan siya ni Connor. For sure, sinunod niya ng mga payo ko kaya madali niyang naakit si Connor. As in, sobrang bilis. In just 5 days, napainit niyang asawa ko. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili kay Bianca. May tiwala ko sa kanya na higit pa sa halik ang mangyayari sa kanila ng asawa ko. Very good, Bianca. Good job. Next time gusto ko bedsy naman ha? Reply ko sa videong sinend niya sa akin. In all fairness, sobrang init na paghahalikan nila. Sa video kasi na yun ay makikita na uhaw si Connor sa kanya at kulang na lang ay punuin ng laway ang buong mukha ni Bianca. Nakita ko rin kung paano sumabay si Bianca sa mga halik ng asawa ko kaya sure akong marami pang magiging kasunod na mangyayari sa kanila basta galingan pang lalo ni Bianca. Kinagabihan, maagang umuwi ang asawa ko. Himala, binati niya ako ng halik sa pisngi na akala mo kung sino matinong asawa. How sweet, Connor. Mukhang may magandang nangyari sa office niyo. Kaya nakalimutan mo magkagalit pa tayo. What was that? Magkwento ka naman. Panguyam ko sa kanya. I really wanna see his reaction. Nothing special, Han. Hindi na kasi ako apektado sa pag-aaway natin. Alam ko naman ng mga babae na ipinanganak na moody. Kaya mas pinipili ko na lang naintindihin ka. At the end of the day tayo pa rin naman na magkatabi sa kama. Saad niya sabay piga ng puwet ko. Pervert! Hindi ako nakakibo sa sinabi niyang yun. Bagkus ay inismiran ko lang siya. Maya-may nilapitan niya ako mulit inabot ang isang kwadradong puting envelope. Ano to? May pagkamasungit kong tanong. Invitation, isama daw kita sabi ni Warren. Sa mansyon gaganapin ang birthday niya. Kaya for sure nadadaluhan yun ng mga kapwa natin mayayaman. Isa pa, matagal na nila tayong gustong makitang umattend na magkasama sa mga party kaya kung may lakad ka na naman ng gabi na yan, go ahead and cancel it. Okay? Sabi pang tinalikuran na niya ako't pumanhik ng hagdan. So alam pala niya ang pag-alis-alis ko sa gabi pero hindi lang siya kumikibo sa isip-isip ko. Dahil malapit naming kaibigan ang pamilya nila Warren at matagal-tagal na rin kaming huling nagkadalo ni Connor sa mga ganitong klaseng okasyon ay napagdesisyonan ko na umattend. Buhat kasi na magka-anxiety ako'y lumayo talaga ako sa mga tao. This time may magpapakaasawa muna ako kay Connor sa harap ng mga tao. Ipapakita ko nagmamahalan kami ni Connor para naman matuwang asawa ko at para hindi rin siya magduda. Tsak na pasosyalan yun, kaya talagang pinaghandaan ko to. Black and silver ang team na kailangan suotin ng mga bisita kaya ura-urada kung pinapunta bukas ang aking designer para sukatan ako at gawan ako ng design na gusto ko. Meron pa kaming 2 days na preparasyon kaya sa tingin ko'y sapat na yon para maghanda. Ilang sandali pa'y bumaba ng muli si Connor, bagong ligot na kaitim na t-shirt at puting shorts. Nakasuot din ng cap kaya naisip ko na may lakad na naman siya. Aalis ka? Tanong ko kunwari. Yup, mabilis siyang nag-goodbye kiss sa akin at umalis. I smell something. Kung hindi inuman ay babaeng pupuntahan nito. Sobrang tapang kasi ng ginamit niyang pabango. Kabisado ko na siya. Pwede bang malaman kung saan ka pupunta?
Mainuman lang kami ng mga kaibigan ko at kung iniisip mong sabayan ako ng alis, sinasabi ko sa'yo na wag mo nang ituloy dahil uuwi rin ako kaagad. Bye. Natatahimik ako sa tuwing binabanggit ni Connor ang pag-alis ko gabi-gabi. Mukhang hindi naman siya nagagalit pero ayoko magpakampante. Kahit na kanina pa ako tinatawagan ni Harry, ay hindi ko na lang sinagot dahil hindi na naman ako makakaalis. Inis na inis ako dahil bumabalik na naman ang takot ko kay Connor ngayon. Ngayon tahimik siya at kalmado'y mas nababahala ako. Ang sabi niya ay uuwi rin daw siya kaagad kaya hindi ako umalis pero mag-4 oras ko na siyang hinihintay. Ngunit wala pa rin siya. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung anong oras na ba siya nakauwi dahil nakatulog na ako. Basta alam ko, wala pa siya ng 12:00. This is so unfair. Kinabukasan, tahimik akong bumangon ng higaan para sagutin ang tawag ni Harry. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng kwarto namin para hindi magising si Connor. Nang nasa baba na ako'y dito ko na sinagot ang tawag ni Harry. Hello, bakit ka ba tumatawag ng maaga? Wala pa ako sa office. Ano ba yun? Wala lang, I just miss you. Hindi ka dumating kagabi, Dorothy, kaya naisipan kong tawagan ka. Oh my God, Harry! Kinabahan ako sa ginawa mo. Katabi kong asawa ko kanina nung tumawag ka. Namimiss din kita, sobra. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para makapunta sa iyo mamaya. Promise? Kasi kapag hindi ka dumating, akong gagawa ng paraan para makasama ka. Miss na kita kagad, Dorothy. Sasagutin ko pala sana si Harry at mag-I love you sana kasi bigla kong nababasa. Ang cellphone ko na biglang may nagsalita sa likuran ko. Who was that? Napalingon kaagad ako, pilit na ngumiti. Dr. Ramirez, yung sa OR? Sagot ko kay Connor habang nakatakip ang speaker ng phone. Okay, bilisan mo dyan, sabayan mo ko mag-breakfast. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na siya nagtanong muli. Kahit tayo ko ay sinabayan ko siyang mag-almusal. Ganun pa rin, tahimik kami hanggang sa natapos. I'm full, maliligo na ako. Paalam ko, tumayo at tumalikod. Dorothy, binabalaan kita. Huwag na huwag kayong magpapahuli sa akin kung ayaw mo samain yung pagmamalaki mo na. Si Harry na yan. Napahinto ako at napalingon, nagkunwaring hindi ko alam ang sinasabi niya. Connor, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung iniisip mo nagloloko ako, then go ahead. Ang hirap sa'yo palagi ka nalang ganyan. Kasal na tayo't lahat, ganyan ka pa rin mag-isip. Baka naman kasi gawain mo kaya ka nagkakaganyan? I'm giving him a hint. Siguradong unang papasok sa isip niya pakipaghalikan niya sa assistant niya. Tumawala siya ng malakas na para bang nakakaloko. Ako? Really? Oh come on Dorothy. Never ko magagawang lokohin kita. Imposible mangyari ang sinasabi mo. Kung malaloko man ako, don't worry. Hindi ko kayo pagsasabayin. He is pointing about our divorce na madalas kong banggitin sa tuwing nag-aaway kami. Palagi ko sinasabi magde-divorce kami pero ayaw niya. Talaga lang ha. In fairness, that's good for me. Ang ibig niya kasi sabihin ay kung manloloko man siya, doon na niya ako palalayain. Dumaan ang buong maghapon at isip ako ng isip kung paano ko kakatagpuin si Harry. Natatakot kasi ako na baka totohanin ni Connor ang banta niya't hindi ko ata kayang isiping mawala sa akin si Harry. Hanggang nakauwi na ako sa bahay at tapos ng kumain ng hapunan. Isang chat na natanggap ko mula kay Bianca. Kasama kong asawa mo ngayon, niyaya niya ako uminom sa labas. Ano sasabihin ko? Oh my God! Go with him Bianca. Hulog ka talaga ng langit. Saktong-sakto't kailangan ko makipagkita kay Harry. Siguraduhin mong late na siya makakauwi ha? Gawin mong lahat para malibang siya. Okay, noted po. Mukhang dininig ng Diyos ang dalangin ko. Kahit kailan talaga si Bianca ang sagot sa lahat ng problema ko. Ngayon ay makakapunta na ako kay Harry nang hindi nag-aalala. Nakakatawa lang dahil kunwari pang kung sino matinong asawa si Connor. Kung hindi ko pa alam ay nagugustuhan na niya si Bianca. Hindi niya ito sasadyain sa kondo para sunduin at yayaing uminom. Ibig sabihin, nakukuha na ni Bianca ang loob niya. Mabibigyan ko siya ng bonus bukas. Bianca's POV. Puro good job at papuri na natanggap ko kay Dr. Dorothy matapos kong isan sa kanya ang video namin ni Connor na naghahalikan kahapon. It's Connor way para makipagay sa akin matapos niya magtampot mag-walk out nung isang araw. Kahit hindi niya sabihin ay alam kong nagsaselos siya kay Sir Warren. Ayokong kiligin pero kinilig talaga ako ng husto. Hindi naman ako ganun kaganda para magselos ang isang gwapong CEO. Napansin ko rin na medyo possessive na kaagad siya sa akin. Matapos niya kasing marinig na imbitado din ako sa birthday ni Sir Warren ay pinagsabihan niya ako. Nung after niya akong lunurin ng halik, don't go to that party.
Kahit anong pilit niya, huwag kang pupunta, okay? Actually, hindi naman talaga ako pupunta. Una ay dahil wala akong susuotin. Pangalawa ay ayoko nga makipag-close kay Warren dahil nga alam kong nagsaselo siya at pangatlo, hindi ako nababagay sa okasyon na kagaya ng ganon. Okay, sabi ko na lang para tapos na ang usapan. Tapos, eto na nga. Ngayong gabi magkasama na naman kami. Ewan ko kung nag-away na naman ba sila ng asawa niya, kaya siya naririto. Kaya pinalam ko kay doktora na nandirito ang asawa niya at inaaya kong uminom. Gaya ng kahapon, natuwa si doktora. Sinabihan pa akong hulog ng langit dahil balak nga daw niya talagang umalis para makipagkita sa lalaki niya. Ako naman to si masunurin, ginawa kong lahat para hindi umuwi si Connor. Pinaunlakan kong pagyaya niya sa akin na uminom sa labas. Sa isang bar sa Taguig niya ako dinala. Madilim ang lugar at kakaunti lang ang tao. Masasabi ko talagang hindi to basta-basta na bar, base na rin sa ganda ng loob nito. Siguro mayayaman lang ang may afford na uminom dito dahil nalula ako sa makita kong presyo ng mga alak at pulutan dito. Connor, may problema ka ba? Bakit mo ko niyaya dito? Tanong ko sa kanya. Napansin ko lang kasi na lagi siyang umiinom. Wala naman, gusto lang kitang makasama. Bakit? Sagot naman niya. Alam ko naman na nagsisinungaling siya. Alam kong problema sa asawang problema niya kaya ako naisip niyang ilabas. Gusto niyang uminom ng kasama ko para makalimot. Itong role ko, ang i-comfort siya kapag may problema siya. Okay lang Connor, hindi mo kailangan maglihim sa akin. Hindi naman ako magagalit o magsaselos kung sabihin mong ang asawa mong problema mo. Hindi ba't kaya nga ako nandito at naging kabit mo? Akong libangan mo sa tuwing magkaaway kayo. No, I said hindi ngayon ang dahilan. Bianca, we're here because I have something to give you. Nilabas niya isang kwadraradong kahon na kulay itim. Napapasaya mo kasi ako sa araw-araw kahit na wala kang gawin. Every time I look at you, I feel relieved. I feel satisfied. Hindi ka lang basta kabit, Bianca. Gusto kita. Special ka para sa akin. Sinserong pagkakasabi niya, sabay binuksan ng sa tingin ko'y jewelry box. For you, babe. Deserve mo to dahil ikaw ang gumising sa matagal na tulog ng puso ko. Ha? Para sa akin? Mukhang mamahalin. Hindi bagay sa akin magsuot ng ganyan. Hindi ako makapaniwala na bibigyan niya ako ng ganito kagandang kwintas. Hindi ako sanay tumingin ng alahas pero base sa itsura nito at laki ng diamante na hugis at kakulay ng puso ay masasabi kong mahal ito. Ang mahal siguro niyan. Kinuha niyang kwintas mula sa lagayan at siya mismo nagsuot sa akin. Yes, mahal talaga yan dahil hinintay ko sabihin niya na mahal niya rin ako. Dahil alangan namang regaluhan kita ng fake. Oo nga naman. Pero salamat talaga ha. Alam mo ba ngayon ako nakapagsuot ng ganito? Halos halikan ko na siya sa labis na tuwa ako. Sa kanya ko lahat naranasan napakaraming first time sa buhay ko. Kung hindi lang siya may asawang tao at wala kaming kasunduan ni Dr. Dorothy, ay baka na-fall na ako sa kanya. Well, buti naman at na-appreciate mo. Marami pang kasunod yan kaya ipangako mo na hanggang gusto kita, hindi ka aalis sa tabi ko. Yun lang, buti pinaalala niya kung hanggang saan at kailan lang kami. Nakadepende pala yun sa kanya. Hanggang gusto niya raw ako, medyo masakit ha? Bigla ako sinampal na katotohanan na walang kabit na nagiging permanente. Kahit hindi ako sanay uminom ay pinilit kong sabayan siyang uminom. Palibhasa ay madilim at walang gaanong tao kaya apurang paghaplos ni Connor sa hita ko. Tinungga ko ng straight ang laman ng baso ko para maging manid ako sa ginagawa niya. Ang hirap kasing labanan ng init kapag katabi ko siya. Ilang sandali pa huminto siya sa ginagawa niyang pang-aakit sa akin. Kinuha niya sa bulsa niya yung phone niya. Yun pala'y dahil may tumatawag. Nagpaalam siya na lalabas lang at sasagutin lang saglit at tumango naman ako. Habang may kausap siya sa labas ay sinamantala ko naman ng pagtagay. Ganito palang lasa na alak, mapait ngunit nakakaadik. Nagugustuhan ko rin ang tama nito sa katawan ko. Para ba ako nag-iinit? Noong unay okay pa naman ako. Kaso maya-maya lang ibigla na ako nakaramdam ng pagkahilo. Nagsimula nang umikot ang paningin ko kaya napahawak ako sa ulo ko at napasandal. Maya-maya pa ay may humalik sa pisngi ko. It's Connor na namumungay ang mga mata. Napupo siya sa tabi ko tinakbayan ako. Sobrang cool ng galawan ng CEO na ito. Baka hindi na kita mapakinabangan mamaya niya na. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasabay na pagkahilo ko'y parang nawawala na ng kontrol ang ulo ko. Napasandal ako sa balikat niya at napayakap. Ano pa ba? Di sa kama. Don't tell me natatanggihan mo ko. Diretsang sagot niya habang hinahagod niyang likod ko. Pero nakainom na tayo eh. Pagtanggi ko, ayoko makipagtalik sa kanya na ganitong hilong-hilo ako. Feeling ko hindi ako mag-enjoy.
Ano naman, mas nakainom mas wild. Kaya tara na. Sige, ikaw ang bahala. Marupok ang versions nyo for today's video at mabilis akong umoo. Ang totoo niyan, sarili ko tong kagustuhan ang sumama sa kanya. Nataon na lang din na may basbas naman sa asawa niya kaya wala akong nakikitang mali. Asawa pa niya mismo nagutos na gawin kong lahat para hindi umuwi si Connor. Kaya para hindi umuwi, kailangan kong labanan tong kalasingan ko na to. Susuray-suray kaming naglakad palabas ng bar habang magkaakbay. Sa kotse naisip kong umidlip muna para mamay baka sakaling bumaba ng tama ko. Sinamantala ko habang nagdadrive si Connor patungo sa kondo. Natulog ako. Ilang sandali lang parang may naulinagan ako. Si Connor at sumisigaw. Nakapikit pa rin ako pero naririnig ko sinasabi niya sa kausap sa phone. At ang sabi, "What? Paanong wala dyan ang mom niyo? Anong oras umalis? Hindi ba bilin na bilin ko sa inyo? I-report niyo kaagad sa akin kapag umalis siya?" Pasigaw na sabi niya sa kausap. Hindi ko alam kung sinong kausap niya pero ang naintindihan ko ay nagagalit siya dahil wala sa bahay ang asawa niya. Dito na ako napadilat at kitang-kita kong labis na pagka-bad trip ni Connor. "Sige, tawagan niyo. Sabihin niyo pa uwi na ako at kapag hindi ko siya naabutan sa bahay ay sasamain siya sa akin." Mahal na mahal talaga niya ang asawa niya. Kahit alam niya niloloko siya nito. Hindi ko alam kung bakit parang kumirot ang puso ko. Dahil umasa ako na magtatalik kami ngayon o dahil parang sinampal ako ng katotohanan na kabit lang ako at mas matimbang pa rin yung number 1. Siguro rin dahil nakainom ako'y lumakas ang loob kong hamunin siya. "Connor, uuwi ka na? Paano na yung usapan natin?" Napabuga siya ng hangin. "Marami pa namang next time. For now, kailangan ko umuwi." Napangiti na lang ako ng peke. Wala naman kasi akong dapat na sabihin pang iba. Tama, lasing na rin ako kaya next time na lang. Pagsisinungaling ko. Ewan ko ba kung bakit nakakatihan ko pang itanong yung tungkol sa birthday ni Sir Warren bukas. "Huwag mo na lang awayin, sir. Bukas sa atin kayo ng birthday. Ang pangit naman kung makita kayo ng taong hindi sweet." "Wala akong pakialam, Bianca. Basta kailangan naming umatan doon. Magkabati man kami o hindi." "Kung sa bagay, bakit nga pala ako hindi pwedeng umattend? Invited naman ako at saka close naman kami ng may birthday. Ang lagay ba dahil kabit ako kaya bawal? Napag-usapan na natin yan, di ba? Ayoko umattend ka doon dahil nagsiselos ako." "Ano bang kabit yung sinasabi mo?" Lagay po ba kayo lang ang may karapatang magselos tapos ako hindi?" Kusang lumabas sa bibig ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun nasabi. Kapag lasing daw ay nagsasabi ng totoo. "What did you say, Bianca? Nagsiselos ka?" I hate his reaction. Pinagtawanan niya lang ako. "Oo nga pala, wala akong karapatang magselos dahil kabit lang ako." "Sige na po, good night." Dali-dali akong bumaba ng sasakyan. Narinig kong tinatawag niya ako sa pangalan ko pero hindi na ako nag-abalang lumingon. Umiiyak ako ngayon nang hindi ko malaman ang dahilan. Buwisit naman kasi, Bianca, bakit naman ganun? Bakit may pagselos na nagaganap? Did you forget na bayad ka ni Dorothy at ginagawa mo ito kapalit ng pera? Huwag mo sabihin na una ka pang ma-fall. Naku, bad yan. Wala kang panalo dyan, sabi ng konsensya ko sa akin. Connor's POV. It was such a calm and very good night with Bianca when we are in the bar. First time naming lumabas na magkasama sa couple. Dinala ko siya sa isang mamahaling bar para masolo at para ibigay ang regalo ko sa kanya. I gave her a necklace that cost 200,000 pesos at nagustuhan naman niya. Okay naman, uminom kami at nagkayayaan na magsiping nang biglang tumawag ang kasambahay namin at nireport na wala raw si Dorothy sa bahay. Bigla akong nawala sa mood. Kinansal kung dapat sana namin gagawin ni Bianca dahil doon. Gusto ko makauwi dahil nainis ako sa paulit-ulit ng ginagawa ng asawa ko na panluloko sa akin. Gusto ko siyang parusahan. Hindi alam ni Bianca na ayaw ko talagang matapos ang gabing ito na walang nangyayari sa amin. It happens na madaling kumukulong dugo ko sa tuwing tinatapakan ni Dorothy ang pagkalalaki ko. Nang biglang ang pagpapaalam ko kay Bianca ay nauwi sa tampuhan. Na naman, tinawanan ko kasi siya nang sabihin niyang nagsiselos siya. It's like, bakit siya magsiselos? Anong dahilan? Ang sabi niya bakit daw kami ni Dorothy pwedeng umatan sa birthday ni Warren. Tapos siya hindi. Na ako raw pwedeng magselos pero siya hindi. I don't get her point. Lasing siya kaya kung ano nung sinasabi niya. Pero kahit na magtampo pa siya sa akin, hindi ko pa rin siya papayagang umattend ng party. Para sa akin lang siya tayo kung may ibang tumitingin sa kanya. Ewan ko ba, seloso talaga akong tao pero iba na sa pagiging seloso at ang nararamdaman ko sa assistant ko. I think I'm obsessed with her. Selfish na kung selfish pero ang laruan ko yung laruan ko lang.
Pag-uwi ko sa bahay, sakto namang nandoon si Dorothy, nakapangbahay, natutulog sa library habang nakadokdok. Pasensya na po sir, akala ko po umalis si ma'am. Nasa library lang po pala at inaaral na libro. Pasimpleng sabi ng kasambahay na nag-report na wala si Dorothy. Okay lang manang. Next time, pakicheck munang maigi bago ka mag-report. Sige na, magpahinga ka na. Masyado ng gabi para mainis pa ako. Buti na lang talaga't nasa bahay ang asawa ko at hindi umalis ng bahay. Ang nakakaasar lang, nagtampo na naman si Bianca sa akin. Ayoko sumasamang loob niya sa akin. Ayoko saktan ng isang tulad niyang may busilak na pagkatao. Nataon lang na nalilito pa ako kung sino sa kanila ni Dorothy ang endgame ko. Kapag sigurado na ako sa feelings ko, saka ko nalang bibitawan ng isa sa kanila. Mahal ko si Dorothy. Gusto ko si Bianca. Pagpasok ko sa office ay nagulat ako nang mabutan ko si Bianca nakadokdok at natutulog sa kanyang table. Napangiti lang ako. Hay, buti pumasok siya. Sa isip-isip ko, akala ko i-absent na naman siya dahil masama ang loob niya sa akin. Baka nga lang lasing lang talaga siya kagabi kaya ganun kung mag-inarte siya. Naawa naman ako dahil mukhang ang lakas ng hangover niya at kasalanan ko dahil pinainom ko siya. Kumuha ako ng unan sa pantry at pinaunan ko sa kanya. Ang sarap ng tulog niya. Sana lang pagising niya hindi na siya galit sa akin. Inumpisahan ko ng trabaho ko nung nasa harapan ko lang siya. Kagaya ng sabi ko kahapon sa kanya, masaya akong kahit tinitingnan lang siya. Bianca, kung totoong nagsaselos ka, ibig sabihin may feelings ka para sa akin. Natatawang sabi ko sa hangin. Ilang sandali lang itumunog ang intercom at nandito na daw ang susutin ko damit para mamaya. Dala rin niya susuting damit ni Dorothy para mamayang gabi. Ang sabi, dadaanan daw dito ng asawa ko yung damit para kunin at iuwi. And speaking, pagkaalis ang designer ay siya naman dating ni Dorothy. Kaagad niya napansin ang assistant ko na payapa natutulog sa oras ng trabaho. Napataas naman siya ng kilay at pagkatapos ay ako naman ang tinignan. What is the meaning of this? Oras ng trabaho? Natutulog? Malakas na pagkakasabi. Han, hindi ko na ginising kasi. Wala akong maisip na idadahilan. Kasi ano? At kailan ka pa nagkaroon ng special treatment dito? And take note, nakaunan pa ha? Sa lakas ng boses ni Dorothy ay nagising si Bianca. Pupungas-pungas pata't sabay na nag-inat. Napaayos siya ng upo nang makita ang nakasimangot kong asawa. Good morning po. Bati ni Bianca sa kanya. Naloko na. Napapikit na lang ako. Alam mo yung feeling nakaharap ng asawa mo yung kabit mo? Parang hinahalo kayang sikmura ako. What's good in the morning, Bianca? Anong ginagawa mo sa oras ng trabaho? Pagsisita ni Dorothy. Wala akong magagawa ngayon. Hindi ko siya makuhang ipagtanggol dahil ayaw ko makahalata ang asawa ko. Ngayon pa lang ay kaduda-duda nang hinahayaan ko lang ang empleyado ko matulog samantalang kilala ko ni Dorothy bilang striktong amo. Kinakabahan ako sa isasagot ni Bianca. Naku, sorry po ma'am. Hindi ko po namalayang naidlip po pala ako. Hindi na po mauulit. Magalang na sagot ni Bianca sa asawa ko. Apura ang yuko niya bilang paghingi ng sorry. That's me, Bianca. Aba, dapat lang kung ayaw mo mawala ng trabaho. Opo. Bigla napansin ni Dorothy ang isang invitation sa ibabaw ng table ni Bianca. Dinampot niya at binuksan. Invited ka rin pala mamaya? Paano? Paano ka naimbitahan sa ganung kapromonosong party? Sino nabigay sa'yo nito? Tanong ni Dorothy kay Bianca ngunit sa akin siya nakatingin. Si Sir Warren po. Magkaibigan po kami kaya naimbitahan po ako pero hindi naman po ako a-attend. Kaibigan? Bihira makipagkaibigan si Warren. Kung totoong invite ka niya, bakit hindi ka a-attend? Biglang naging mahinahon ng boses ni Dorothy. Hindi kasi siya makapaniwala na invited din si Bianca. Wala po kasi akong susuotin, saka hindi rin po ko sanay na umattend sa mga ganong klaseng party. Oh, I see. Kung damit lang ang problema mo, marami ako niyan. Basta umattend ka dahil minsan lang sa buhay mo makakaranas na umattend ng mga ganyan. Ipapadala ko na lang sa driver ko yung susuotin mo. Anyway, Connor, nasa na nga pala yung damit ko? Here. Inabot ko sa kanyang damit namin pero para siya na mag-uwi. Bago umalis si Dorothy muli niyang nilingon si Bianca. Umattend ka, girl. Wait mo yung damit mo ha. Nakahinga na ako ng maluwag na makalabas si Dorothy. Dito ko na hinarap si Bianca. My wife wants you to be there. What will you do? Tanong ko kaagad sa kanya. Hindi po ako a-attend. That's the answer I want to get but mainis naman sa kanyang asawa kung hindi niya i-valid yung effort nito na pahiramin siya ng damit. Kung ako lang masusunod ay ayaw ko talaga pero sige na, umattend ka na.
Di ba yun ang gusto mo, right? Hindi nga po ko attend dahil ayaw ko. Tapos, pero paano kung sabihin ko na pumapayag na ako? Attend ka? Oo, okay, sige. Umattend ka na pero itong tatandaan mo, palagi ako nakatingin sa'yo. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ikakaaway natin, okay? Teka nga, sa pagkakatanda ko magkaaway pa tayo Wait, hindi tayo magkaaway Ano? Nagtatampo ko sa'yo. Bakit naman? Yun tukol ba sa nangyari kagabi? Totoo ba yun na nagsaselos ka? Yun kasi yung naalala ko. Hindi dahil doon. Kung gano'n napaisip ako na napaisip hanggang sa bigla kong naalala na, wait, don't tell me dahil lang sa hindi tayo natuloy na magsiping. Natahimik siya kaya alam ko na. Silence means yes, Bianca naman. Yun lang pala, kahit dito kaya kong bumawi sa'yo. Ilang round bang kaya mo? Binuhat ko siya na parang bagong kasal kami. Kinuyumos ng halikat nila sa loob ng CR. Huy, nagbibiro lang ako. Kainitan tapat naman, angal niya. As if I know, gustong-gusto niya akong pinaliligaya siya. So what? Nagtatampo ka hindi ba? O eto na ako, handang alisin yung tampo mo. Sir, ano ka ba? Nandito tayo sa office. Hindi bang usapan nilabas ang relasyon natin kapag nandito tayo? Baka biglang pumasok si Cindy. Paanong gagawin? Huli na naipasok ko na. Sa loob ng CR nagkayarian kami. Aircon naman ang lugar pero tagaktakang pawis na lumabas sa amin. Ano, nagtatampo ka pa? Hindi na. Kasabay ng mahabang ungol ko'y siya namang may kumatok sa loob ng banyo. Sananyasan ko siyang tumahimik. May tao sa labas, huwag kang maingay. Bulong ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung sinong kumakatok. Bigla akong kinabahan. Diyos ko, huwag naman sanang asawa ko. Kabang-kaba si Connor na binuksan ng pinto. Si Bianca naman ay naiiwan sa likod ng pinto ng banyo. Gulo-gulo pa ang damit ni Connor at buhok. Niiwan niya pang bukas ang zipper niya. Paglabas niya ay ang driver lang pala ni Dorothy ang kumakatok. Buisit, ikaw lang pala. Dismayadong sabi niya sabay confident na naglakad patungo sa CEO's table. Ano ba yun, Edwin? Bakit pa kailangan pang katukin ako? Boss, pasensya na po. Inutusan po kasi ako ni Ma'am Dorothy na dalhin po itong dress dito. Ibigay ko raw po sa assistant niyo. Kakamot-kamot na sabi ng driver ni Dorothy. Oh, sa assistant ko pala bakit ako tong inistorbo mo? Mataas na boses sa pagkakatanong ni Connor. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ng banyo si Bianca. Hindi gaya ni Connor, maayos ng buhok ni Bianca at maliwala sa muka. Hindi mo mahalatang may ginawang milagro. Nakangiti nito nilagpasan ng dalawa. Napalunok na lang si Connor sa kakaibang klaseng ngiting binigay ni Bianca. Ani mo'y inaakit siyang muli nito. Nag-iwas ang tingin si Connor upang makaiwas sa temptasyon. Pagtingin-tingin niya ay halos mabakli na rin ang leg ni Edwin sa kakasulyap sa dalaga. Ahem, sabi ni Connor upang mabalik sa ulirat ang namamantasyang si Edwin. Sige na, makakaalis ka na. Ako nang bahalang magabot nito sa kanya. Sabi ng CEO na nag-iinit muli. Hindi na tinag si Edwin, bagkus ay muli niyang nilingon si Bianca. Boss, siya ba yung assistant mo? Ang ganda, dalaga pa yan? Pagtatanong nito na ikinapi ko naman kaagad ng CEO. You're chasing a rainbow, Edwin. May nagmamayari na sa kanya kaya huwag ka nang mag-ilusyon. Umuwi ka na. Napakamot na lang ng ulo ang pobreng driver. Umalis ito na panay pa rin ang tingin kay Bianca. Pagkalis naman ni Edwin ay nilapitan ni Connor si Bianca at inabot ang isang malaking paper bag na naglalaman na susutin niyang dress at sandals. Umatad ka mamaya pero lilimitahan mo lang ang ngiti mo. Maliwanag ba? Maotoridad na sabi ni Connor sa dalaga. Ang hirap naman ang inuutos mo. Nguso tuloy ni Bianca. Mas mahirap kapag nagselos ako. Magwawala ako doon. Seryosong sabi ni Connor habang hinihima sa buhok ang kasintahan. Kung ako lang talagang tatanungin ay ayoko nang umatan sa party na yon. Lalo pat pa-party ni Warren. Kung hindi lang dahil sa asawa ko, hindi ka attend doon. Well, Mr. CEO, parang selfish mo naman sa part na yan. Kasama mo mamaya ang asawa mo at pwede niyong nginitan na lahat ng babati sa inyo tapos ako hindi. Mag-isa na nga lang ako pupunta doon tapos ang gusto mo pa lang ay mangyari ay magmukha kong tanga at walang kausapin. Aba, isoli mo na lang kaya itong damit ng asawa mo. Hindi na lang ako sasama. Ayaw ni Connor na nagsasalita ng ganun si Bianca. Ang nasa kanya lang naman ay hanggat maaari ay gusto niya itong itago sa lahat. Kung siya'y mabilis na nabighani at naakit dito, what if ang ibang tao pa siguro? Ang kakaibang ganda kasi ni Bianca ay malakas makatawag ng pansin. Natatakot si Connor na makakilala to ng katulad niya pero binata. Hindi mo pa rin pala ako mag-gets, Bianca. Ang sinasabi ko lang is, parang batang hindi nakikinig sa sermon ng isang magulang si Bianca.
Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ni Connor. Nagbisi-bisihan siya sa computer kaya napabugan na lang ng hangin si Connor. Fine, do whatever you want in that party. Makipangitihan ka sa lahat, pero itong tatandaan mo, palaging nakabantay ang mata ko sa'yo. Natatawa na lang si Connor sa kanyang sarili. Ayaw niya sumasama ang loob ni Bianca sa kanya at nakakaramdam siya ng takot na baka isang araw ay magising ito sa kahibangan ng relasyon nila. Bata pa si Bianca at 10 taon na agwat nilang dalawa. Dalaga si Bianca at may pinagmamalaking itsura samantalang siya may asawa ng tao. At hindi niya magawang ipakita o iparamdam dito ang labis niyang pagkagusto dahil bawal. Para tuloy silang aso't pusa. Araw-araw nagkakatampuhan pero isa lang naman ang nagiging solusyon sa kanilang pagbabati. Bedtime. Hindi pumayag si Connor na lilipas ang maghapon na hindi sila magkakaayos. Bago umuwi, kinablot niya si Bianca patungo sa pantry at doon kinulong sa kanyang bisig. Niyakap nito ng mahigpit sabay sabing, ayoko ng ganito tayo. Ayoko sumasama ang loob mo sa akin. Hindi kita hinihigpitan. Ayoko lang talagang mawala ka sa akin. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin. Hindi ko alam, Bianca, kung bakit baliw na baliw ako sa'yo. Sa mga salitang yun ni Connor ay nangihina si Bianca. Abot-abot ang kilig niya sa tuwing sinasabi nito kung gaano siya ka-importante dito. Ayaw niya lang aminin na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa CEO/loverboy niya. Na minsan ay nakakalimutan na niyang binayaran lang siya ng asawa nito para gawin ang mission na to. Bago umuwi nagkaayos naman ng dalawa, sabay pa itong lumbas ng office at sumakay ng elevator. Sa elevator ay doon muling kiniyumos ni Connor ng halikang kasintahan. Ramdam na ramdam ni Bianca ang lamig na metal na dingding ng elevator ngunit mas nangingibabaw ang init ng halik ni Connor na kung hindi bumukas ang elevator ay tsak na nagkayarian na naman sila. Sa sobrang pagkabiti ni Connor ay nakalimutan nitong hindi tamang makita silang magkaakbay na lumabas. Maraming empleyadong nagtaas ng kilay nang makita sila. Si Sir Connor yun at ang assistant niya, hindi ba? Bakit sila magkaakbay? Ewan, baka may relasyon sila. Relasyon? Paano may relasyon? May asawang tao si Sir. Gaga, kaya nga may tinatawag na kabet. Hindi ba? Tingnan mo nga itsura ng Bianca na yan. Unang kita ko pa lang dyan, alam ko na may lahing ahas yan. Sa bagay, mahilig pala si boss sa bata. Naku, kung ako lang ang tatanungin, mas maganda pa rin si Ma'am Dorothy, hindi hama kumpara dyan sa higad na yan. Sila tuloy ang naging tampulan ng usapan. Ang ilan pa sa empleyado ay nakitang dalawang sabay na sumakay ng sasakyan. Hinatid lang ni Connor sa labas ng kondo si Bianca at mabilis din kumaripas ng alis. Kailangan niya kasing makauwi kaagad dahil gagayak pa sila ni Dorothy dahil nga a-attend sila ng birthday ni Warren. Hi Han, kamusta? Nagkagustuhan na ba kayo ni Bianca? Tanong ni Dorothy sa kakadating lang na si Connor. Napaisip si Connor sa tanong ng asawa kaya nilinaw niya to. What did you just say? Ang hindi alam ni Connor ay sinasadya ni Dorothy na guluhin siya. Tamang narinig ni Connor ngunit dininay niya lang. Ha, ang sabi ko kamusta ka ako? Nagustuhan ba ni Bianca yung damit? Hindi ganun ang dinig ni Connor sa sinabi ni Dorothy kaya nag-alala siya bigla. Hindi kaya nakakahalata na siya? Sa isip-isip ni Connor? Or naisip rin niya rin bang baka guilty lang siya kaya kung ano nang iniintindi niya sa tanong ng kanyang asawa? I don't know. Hindi ko nakita binuksan niya yung paper bag. Pero siguradong magugustuhan niya yun at tsak na babagay naman sa kanya dahil maganda siya. Aksidenteng napuri ni Connor ang assistant sa harap ng asawa. O bakit natigil ka? Totoo naman. Maganda si Bianca at siguradong babagay sa kanyang damit ko. For sure mamaya maraming lalapit para makipagkilala sa kanya at siguradong puro mayayaman at matataas na tao magkakahalubilo niya kaya tsak kung balang araw yayaman ang assistant mo niyan. Soon makakahalubilo na natin siya sa... Sinasadya ni Dorothy na ipamukha sa asawa niya kung gaano kaganda si Bianca at kung anong posibleng mangyari sa buhay nito pag ginamit ng taong utak. Suma total, gustong ipamukha ni Dorothy kay Connor na kung wala tong gagawin ay ibang makakakuha sa dalaga. Stop it, Dorothy. Connor is not good in pretending. Hindi niya kayang pigilan ang emosyon niya sa tuwing nababanggit si Bianca. Lalo pati sinasabi ng asawa niya maraming CEO na gaya niya ang mauhumaling sa kagandahan nito. Please, can we please not just talk about her? He pissed off. Padabog na umakyat si Connor sa hagdan at nagkulong sa kwarto. Si Dorothy naman ay nangingiti sa inasal ng asawa. Masyado kasi itong halataing nagsasalos. At lalo na namang nagugustuhan ni Dorothy ang nangyayari. Sige ka, kapag wala ka pang ginawa, mauunahan ka ng iba. She's talking about her husband na as of now ay halik pa lang ang ginagawa kay Bianca. Yun ang alam niya. Samantala, 7:00 ng gabi na dumating ang mag-asawa sa event.
Dorothy is wearing a dazzling black and silver shimmer gown na pinasadya niya pa sa kanyang designer. Ang suit naman niyang alahas ay nagkakahalaga ng milyon. Makapal din ng pagkakalagay ng makeup niya, kaya naman nangingibabaw ang ganda niya kaagad pagkadating pa lang nila. It's an open venue. Isang hardin na may mga umiilaw na fountain. May malawak na swimming pool. May magarang ayos na mga lamesa at upuan at napapaligiran ng ilaw ang buong paligid. Sobrang elegant na pagkakaayos at akala mo umatan ka sa isang Hollywood event. Ang mga bisita ay nakasuot ng damit na hindi matawaran sa kinang. Hawak kamay silang naglalakad at pinakita sa mga tao kung gaano sila kasweet sa isa't isa. What a perfect couple! Tila napansin kagad ng mga tao ang kanilang presensya. They look good when being together. Puring-puri sila ng mga kaibigan nila. Parehas maganda at gwapo. Parehas ding titulado. Bakit hindi pa kayo mag-anak? Siguro kami na bukod sa swerte lalaki ding maganda o gwapo magiging anak nyo. Mana sa inyo. Simpleng tanong lang naman yun mula sa kanilang kaibigan, pero biglang napasimangot si Connor. Bigla niyang naalala ang pagtanggi ni Dorothy na magkaroon sila ng anak. Dati kasi napag-usapan nilang mag-asawan tungkol sa pag-aanak, ngunit si Dorothy may ayaw. Nahuli to ni Connor na uminom ng pills kaya naging dahilan yun ng pagdududa ni Connor kay Dorothy. Wala kasi siyang makitang dahilan kung bakit ayaw nito magkaanak. Ang dahilan ni Dorothy, ayaw niya masirang figure niya. Napakababaw na dahilan para tanggapin ni Connor. Napansin ni Dorothy ang pagbabago ng mood ni Connor, kaya siya na lang sumagot sa tanong ng kanilang kaibigan. Buti nabanggit mo. Actually, we were planning na. This year, iba kasi kapag may bata sa bahay, nagiging source of joy. Sabi na lang ni Dorothy kunwari. Mukhang happy naman kayo But tama ka Dorothy, iba kapag may bata sa bahay. Oo, kaya nga we're talking medication. Years na kasi kaming kasal pero hindi pa kami nakakabuo. Gustong-gusto na talaga naming magkaanak. Ayaw ni Connor na ipahiyang asawa sa maraming kaibigan nila na nakikinig sa usapan. Sa halip ay nilibot niyang kanyang mga mata dahil may isang tao siyang hinahanap, si Bianca. Ayan na pala yung may birthday. Napalingon silang lahat sa humintong sasakyan. Lulan nga nitong may kaarawan na si Warren na siyang bumaba para pagbuksan ng pinto. Si Bianca? Hindi makapaniwalang sabi ni Connor sa hangin. Nakita ni Dorothy kung gaano na-disappoint si Connor. Nang alalayan ni Warren na bumaba ng kotse si Bianca, sabay itong naglakad sa red carpet. Bagay sila no? Pangaasar pa ni Dorothy kay Connor. Magawa kayang labanan ni Connor ang selos na naramdaman niya ngayon na may kasamang ibang lalaki si Bianca. Ano kaya ang mangyayari sa party? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.